Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Paunang mensahe ni Gemini ay uncertainty. Ayan. So, Gemini, maaaring ang iba sa inyo dito, siguro you're in a situation na, alam mo yun, yung parang hindi ninyo sigurado, ano naman mga nangyayari sa buhay ko, ano na nga ba mga nangyayari sa paligid ko, yung mga ganun, ano? Ang iba siguro sa inyo, maraming, alam mo yun, maraming question mark sa isip ninyo. Maraming mga tanong kayo sa isip ninyo. Kasi yung parang, hindi talaga kayo sigurado, no? Maybe hindi clear talaga sa isip ninyo kung ano man ang mga nagaganap, no? Sa paligid or sa buhay ninyo mismo. So we have renew. Nature continuously renews itself year after year. Ayan. So maybe you need to, you need to ground yourself dito, Gemini. Maybe you need to renew yourself at this time. Kasi nga siguro dala din ng energy ng uncertainty. Kaya kahit alam mo yun, yung parang wala kayo sa balanse, no? Maraming imbalances siguro dito na nagaganap sa buhay ninyo. Maraming imbalances ang mga nangyayari, no? Sa buhay ninyo sa ngayon, Gemini. Kaya you need, parang ano to you really need to renew yourself. You really need to think about grounding yourself sa ngayon, ano? Kailangan ninyo dito na mag-declutter. Maaaring kailangan ninyo dito ng purification, detoxification talaga ng sarili ninyo from head to toe, physical, mental, emotional, spiritual, na renewal ang kailangan siguro ng iba sa inyo dito, Gemini, para maibalik ninyo sa core ninyo or sa center ninyo ang sarili ninyo, okay? So we have path. Ayan, so maybe there is a new path that is waiting for you sa ngayon, Gemini. Hindi nyo lang siguro ngayon nakikita pa yan kasi nga malabo, no? Parang absurd ang mga nangyayari. Parang hindi ninyo ma-figure out ngayon kung ano na nga ba ang kailangan kong gawin, saan na nga ba ako dapat pumunta, ano na nga ba ang kailangan kong pagtuunan ng pansin sa ngayon. So, something like that, no, Gemini? Kaya, you really need to renew yourself. You really need to do some kind of reflection dito para magkaroon ng kalinawan ng inyong isipan. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap dito for Gemini. Alright, so journey. Ayan, half the treasure is the journey and the path to finding it. So, may ano kayo ngayon, Gemini? May biyahe, no? Maaring meron kayong kailangang gawing importante dito. This could be family-related na travel, no? Maaring ganon ang ganap. This is also possible na related ito sa business, sa trabaho, sa career, or maybe related ito sa pagre-reflect ninyo. Maybe you're going somewhere para doon kayo mag-reflection, mag-retreat, yung ganon, no? So, maaaring may activity kayong gagawin na ganyan. Ambition, ayan, maybe you are setting your ambition sa ngayon, ano? Maaring meron din kayong bubuhayin sa sarili ninyo na ambisyon ninyo, maaring matagal na, maaring ambisyon ninyo yan ng mga bata pa kayo, but now, maybe you are, siguro binabalik ninyo yan sa sarili ninyo sa ngayon, or binubuhay, or bubuhayin ninyo yan sa sarili ninyo. So, what else? We have move. Ayan. So, there's a lot of movement siguro dito na gagawin si Gemini. Maaring yung journey na to is, maaring meron kayong relocation, no? Maaring meron kayong paglilipat ng bahay, paglilipat ng opisina, paglilipat ng trabaho, paglilipat ng department, no? Within the company. Posibleng ganon din ang ganap dyan, no? Or maybe, you need to get moving talaga, no? Kasi maaring yung new path na to, these are opportunities, no? Na kailangan ninyong harapin, kailangan ninyong i-embrace, i-consider ninyo, because maybe this is the new path na naghihintay para sa inyo, di ba? So, this is a great opportunity. Maaring ganon. So, you really need to be on the move para nang sa gayon mapuntahan ninyo kung ano man ang path na to, yung new path na to. So, good luck. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.
Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Libra, humility, maaring sa inyong sitwasyon sa ngayon, this is what is being asked of you, no? Na mag-project kayo ng inyong humility, be humble, yung mga ganon. So, what else? We have trust. Ayan, magtiwala lang din naman kayo, sa inyong sarili at sa Panginoon. Magtiwala kayo sa divine plan. Magtiwala kayo that there is a sacred plan for you, Libra. Okay? So, napakahalaga na mag-surrender tayo sa natural ebb and flow of life, mag-surrender tayo sa divine universe dahil when we do, mas mapapansin ninyo, no, na kahit wala kayong sobrang effort na nagagawin doon towards whatever the endeavor that you are going to do, talaga namang makikita ninyo na everything is going to flow smoothly. Mas mapapansin ninyo na mas magaan ang lahat, 'di ba? Smooth sailing ang lahat. Alam ninyong everything is falling into its right place, yung gano'n, Kasi kung ano naman din talaga yung ukol sa inyo, talagang yan ay bubukol, hindi ba? Kasi kahit ano din naman yung effort natin gawin, if it's not meant for us or if it's not for our highest good, ay hindi rin naman yan ibibigay sa atin, 'di ba? Kaya might as well, surrender to God, surrender to the natural ebb and flow of life, and trust in the divine plan. Dahil kung ano ang para sa iyo, yan ay bibigay at ibibigay yan sa iyo. At kung ano yung hindi para sa iyo, kung ano yung hindi makakabuti sa iyo, kahit yan ang gusto mo, ay hindi yan ibibigay sa iyo. So what else? Wish. Make a wish with a dandelion in the wind. Ayan, napakaganda naman ito. Parang inaanyayahan kayo dito, Libra, na mag-wish kayo, okay? Sabihin nyo na, i-post ninyo yung video na ito at mag-wish kayo and bumalik na lang kayo muli, no? Kapag tapos na yung kung ano man yung i-wish ninyo. So, make a wish because maybe the divine is waiting for you right now. Kung ano gusto na niyang marinig sa ngayon, siguro kung ano man yung wish ninyo, and you never know, Libra, baka pagbigyan kayo ngayon din. 'Di ba? Maybe after you pray, maaring the universe is going to start working on your wish. 'Di ba? At you never know, baka pagising ninyo, hindi ba, nandiyan na. 'Di ba? Always remember that nothing is impossible with God. So anything can happen, anything is possible. We have dive. Ayan, so you don't find the pearls on the seashore, you really need to dive in, di ba? So, maaaring ganito din ang sitwasyon ng iba sa inyo. It could be, hindi ninyo makukuha kung ano yung, siguro yung minimithi ninyo if you're not going to work on it, di ba? Parang ganon. Or, maaari din naman, dito, ang napipick up ko din, na maaaring meron mga gabay sa inyo divine universe and you can't access that, no? Kung hindi ninyo papatahimikin ang inyong sarili. Hindi kayo so solitude. Kasi siguro, busy kayo lagi. You're always preoccupied, no? With something, Libra. Kaya maaaring hindi ninyo naririnig ang gabay sa inyo ng divine universe. Because usually, di ba, yung divine guidance sa atin, it comes in a very subtle way. Kaya maaaring sa sobrang kabisihan ninyo, hindi ninyo naririnig yan. No, kasi parang hangin lang yan na dumadaan, very subtle lang. Kaya if your mind is busy, if your body is busy, so most likely, talagang hindi ninyo maririnig kung ano ang bulong sa inyo ng divine universe. So, you really need to dive deep, into yourself. You really need to listen to your heart, listen to your inner voice, yung gano'n, and allow your higher self to speak. Okay? So, kailangan ninyo na mag-solitude, umatras muna kayo ng kahit konti lang sa kung anong pinagkakabisihan ninyo. Give it to yourself. Mag-meditate kayo, mag-prayer mode kayo, mag-reflection mode kayo. At doon ninyo yan maririnig na mga bulong sa inyo ng divine universe. Okay? So, what else? We have self-care. Ayan. So, kailangan ninyo to. Ngayon, Libra, alagaan ninyo ang inyong sarili. Okay? Take care of yourself. Maybe it's about time na mag-self-care kayo. Ilagay ninyo
on top of your priorities ang inyong pangangalaga sa inyong sarili, dahil alalahanin din ninyo na kung hindi naman din magandang inyong pakiramdam, kahit marami kayong gagawin, kahit marami kayong plano, hindi rin ninyo yan magagawa. Hindi ba? Kasi nga, busy kayo, kaya, ayun, so siguro hindi na kayo you can't take care of yourself anymore because maybe you don't have time anymore, hindi ba? Kaya you need to do something para mapangalagaan ninyo ang iyong sarili so that you will be on top of your health, okay? Kasi kapag healthy kayo, nako, even if your plate is full, kayang-kaya ninyo tapusin yan. Kayang-kaya ninyong gawin lahat-lahat yan, okay? So you really need to take good care of yourself sa ngayon. We have change. Ayan, maaaring ito na. Maaaring may routine na kayong babaguhin sa ngayon. At maybe ngayon, magbibigay na din kayo ng oras para pangalagaan ang inyong sarili. No? Maaaring isa na yan sa mga magbabagong magaganap. Maaari din na yung mga pagbabagong ito is in different areas of life. Maaari din na pagbabago yan sa inyong mga paniniwala, maaaring pagbabago yan ng inyong routine, sa bahay, sa buhay, sa trabaho, sa negosyo. Maaaring may mga change of beliefs system din dito, posibleng ganun din. Or maaaring mga pagbabago yan, like tirahan ninyo. Maybe there is a change of place of residence, change of home, maaring change of job, change of career, maaring gano'n, no? It could be in any area of life, but definitely change is coming, no? Libra. So, good luck. And that's all I have for you for today. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Aquarius ay retreat. Ayan. So, you may need to embark on a retreat at this time, Aquarius, dahil maaaring kailangan ninyong i-ground din nyo ang inyong sarili, no? Maaring kailangan ninyo dito na mapag-isa, kailangan na magkapagmuni-muni kayo, makapag-reflection mode kayo, maybe that is what is being asked of you at this time. Posible din dito, Aquarius, na may mga kailangan kayong pagmuni-munihan, may mga sitwasyon kayo sa buhay na kailangan ninyong pagmuni-munihan, no? So, maaring ganon din ang ganap. So, what else? We have joy, and spread seeds of joy like a wildflower, and no doubt you will revel in the result. Ayan, so mag-ano din kayo, i-embrace nyo din yung joy, no? Yung mga simple things na nangyayari sa buhay ninyo, learn to embrace it, learn to appreciate it, because sometimes, di ba, nasa kakapiranggot, maliliit na bagay or maliliit na pangyayari, no, sa buhay natin, diyan natin na nararamdaman yung joy, 'di ba? Diyan natin nakikita sa mga simpleng bagay lang, sa simpleng mga nangyayari sa buhay natin din yung saya. So let's enjoy it, no, Aquarius. I-enjoy ninyo 'yan habang nandiyan 'yan, habang meron kayong na-witness na mga ganyang bagay, enjoy it, okay? We have flow. Ayan, so this is an invitation for you, Aquarius, no, na be in the flow with life. Mas magandang nagsusurrender tayo sa Divine Universe, nagsusurrender tayo sa natural ebb and flow of life, dahil mas mapapansin ninyo na mas smooth sailing ang lahat. Pag ino-offer ninyo yung mga pangarap ninyo, ino-offer ninyo kung ano man ang mga intentions ninyo sa buhay, ano man yung mga concerns ninyo sa buhay, problema, mga ganon. When you lift it all up to God and to the rest of your spirit team, you know, mapapansin ninyo na everything is going to run smoothly. Hindi ba? Mapapansin ninyo yan yung pagkakaiba ng yung kayo yung kumbaga nasa driver seat, no, ng inyong sasakyan. Mapapansin ninyo kaysa doon sa kung ano mga nangyayari, kaysa doon sa hinahayaan ninyo ang Panginoon ang nandoon sa driver seat. So you can compare kung ano mga nangyayari sa buhay ninyo. So in this case, kapag you are in the flow with life, no, nagsusurrender kayo dyan, hinahayaan ninyo ang Divine Universe na siya yung magpatakbo ng sasakyan. Siya yung pinauupo ninyo sa driver's seat and you're just going to sit on the back seat, no? Mapapansin ninyo ang pagkakaiba,
no? So, ayan ang ano sa inyo ngayon, ang panawagan sa inyo na just be in the flow, okay? So, what else for Aquarius? We have voyage. Yan, may travel si Aquarius. Maybe that is a travel over water, no? Maaring seafarer ang iba sa inyo dito. Maaring first time ninyong sumampa ngayon sa barko. Maari din ang iba sa inyo mamamasyal, magku-cruise. Maari din ang iba sa inyo dito is going to visit family at sasakay kayo ng barko, ferry, or kung ano pa man, ano, na transportation over water. So, yun ang ganap dito for some of you. Kaya mag-iingat po kayo. Stillness, in calm waters, everything becomes clear. Very true. Kapag, hang on, meron tayong retreat, tapos may stillness. See, Aquarius, malakas ang panawagan sa inyo dito na mag-retreat kayo. You really need to, to put yourself in solitude then, put yourself into stillness, no? Kasi, di ba, kapag tahimik talaga ang lahat, kapag tahimik ang isip mo, pag tinatanggal mo muna yung mga mind chatter dyan sa isip ninyo, nare-relax kayo. No, ganun din, ang damdamin ninyo kasama yon, nare-relax din ang inyong dibdib, no? Lumuluwag ang inyong dibdib kapag kaganyan. Kaya, Aquarius, this is what is being asked of you, no? Kailangan mo muna na muni-muni ka, mag-retreat, put yourself into stillness because yun ang magpapakalma sa'yo. Yun ang magpapatahimik ng nararamdaman mo. You can experience tranquility and peace and serenity dito kapag ibinigay mo to sa sarili mo. So, give it to yourself. Ibalato mo na yan kahit konting panahon lang, no? Para lang na maibalik mo din sa sarili mo ang balanse para mas makapag-focus ka, makapag-diskarte ka ng mas nararapat para sa'yo, okay? Patience, ayan, the tide will come in when it's ready. That's true. So, kapag hindi ukol, hindi talaga bubukol. So, sometimes, kailangan natin talaga na magpasensya. Kailangan natin na mag-practice ng patience pa, more patience pa, para magawa natin ang mga bagay na kailangan natin gawin at the right time. Then, kasi kahit push na tayo ng push, kung hindi talaga yan para sa atin, hindi yan ibibigay sa atin, 'di ba? Kaya nga, while you are waiting for the right timing, while you are waiting for the blessings, while you are waiting for the things na gusto ninyo come to fruition, just practice patience. And while you're doing that, might as well i-offer nyo na yan sa Divine Universe, no? Be in the flow, surrender, no? Dahil hindi naman tayo yung nagdedesisyon, hindi ba? Kung yan ang para sa atin or hindi yan para sa atin, kung yan ang best para sa atin, 'di ba? Kaya let's just wait for the divine timing, 'di ba? Kasi 'di ba, yung divine timing naman is never late, it's never early, it really comes on the perfect time, 'di ba? Kaya yun ang kailangan lang natin ngayon. Magpasensya tayo and let's just offer everything to God, no? Dahil mas gaganda ang lahat. Mas magaganda ang takbo ng buhay ninyo, mas magiging smooth sailing ang lahat, no? So good luck po, and that's all I have for you for today. Thank you for watching Love and Light. Namaste.